Okay! Hello guys! Wag din na tayo mag-intro. Huwag tayo mag-intro na tungkol sa letter. Kasi, very special ang ating episode today. Kasi, mga nag-abala ang mga guests natin today sa ating video recording. Tama. Akala ko magaganto ka rin eh. Akala ko magdadrag ka rin. Hello? Akala ko nga ikaw din eh. Wow! So, meron tayong dalawang reasons kung bakit special. Una ay isa tong live video recording with our VVIPs and our special, one-time ticket, ka-MS. So, sa Zoom recording natin today, meron tayong 136 na nanonood ngayon sa Zoom. So, thank you sa mga VVIPs natin. Second na reason, habang naglalagay ng hikaw, si Shawarma. Hikaw ba yun o tenga? Ay, meron tayong dalawang guests. Yes. From first batch ng guests from Drag Den with Manila Luzon. Hello, guys. Ang ating guests ay, na natin sila. Pag tinawag natin sila, meron na dapat silang intro na pang Biyukon. Go mo na yan, Shawarma. Kaya mo na yan. Pang beauty pageant. Ikaw na muna, Shawarma. Game. Hi, magandang gabi sa inyo, mga kaibigan. Andito yung inyong lingkod, si Shawarma na nag-iwan ng isang katagang Pape Popo. Papa lang ang hanap namin. Pepe lang ang wala sa amin. Po, man sa inyong paningin. Nakalimutan ko na. Ano yung... Ang haba naman kasi nakatagang Pape Popo talaga. Basta yun na yun. Alamin na lang natin yung mga susunod sa mga chikas mamaya. Hindi na tinuloy, Buisit. Bakit di tinuloy? Alin mo ka ng dulo. Dalawa na lang, oh. Pukpukin mo man kami. May coach. Ano yung po, ano yun? Putang ina nyo. Ayun. May pa, coach pa. Okay, our next guest. Go. Contestant number 26. Yes, hello ladies and gentlemen. Annyeonghaseyo sa inyong tanan. My name is Lady Gagita. At ako ay nag-iiwan ng isang kasabihan. Kung hindi man ako para sa kanya, kawawa naman siya. And I thank you. Ganon? Opa, ganon daw. Ganon yun. Pili ko dapat ganon din yung intro mo, Tonet. Okay na ako. Okay, wait lang. Sa mga nakikinig, isa tong video podcast. So, dyan sa Spotify, pwede nyong gawing video. Ipe-play nyo lang. So, meron kayong makikitang play button dyan para yung audio podcast maging video podcast. Kasi, sayang naman nag-abala sila. Oo, hindi sila magdadrag for para sa wala. Diyos ko, inipot na kali si Shawarma yan. Si Aris Knight ba yung naglalakad sa likod? Si Odasha na yun. Si Odasha. Si Odasha yun. Ano oras ba yung live niyo mamaya? May kami, direct. May shoot kami. Ayan si Odasha! Ayan siya. Hello! Backstabber yan eh. Wow! Si Ari. Okay, sige. Huwag na natin patagalin bilang para madami kayong masabi. Para madami kayong airtime. True. Magpakilala ka rin. Airtime. Alang, hirap naman. Dapat ganun din, Tonet. Ito. Ano ba? Wala akong alam na pang Miss Gay na Mi. Ikaw hindi, galingan mo. Mag-google ako. Ikaw muna. Ako si JP at ang role model ko ay si Florence Nightingale. Do you agree or disagree? Alam niyo ba yan? Walang nakaalam. Di naman alam. Barangay Search nyo sa YouTube yung missgaybarangay.mp4. Wala, hindi ka kasama. Clapper ka. Thank you, girl. Clapper ka for this episode. Okay, ako naman. Ako si Tonet at may kasabihan po tayo. Kahit gaano kalalim ang dagat, hanggang dibdib lang ito ng bibe.
and I. Thank you. At aray! O, diba? Yan yung una lumabas. First na yan. Lumabas sa ano. Pag-google din sa internet, no? In fairness. Tama. Nawala na yung video na shawarma. Nag-walk out ba si shawarma? Shawarma, nag-walk out ka ba? Si shawarma, nawala na naman ng internet, day. Si barbecue yata. Yan, direct. Narinig ko na ako. Narinig ka namin. Yan. Okay. Diyos ko to mga to. Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santa Angge, tulungan mo po kami. Featuring Lady Gagita and Shawarma. Of Dragden. Featuring Dragden Manila, Luzon. Uy, alam mo, sayang pala, hindi Santa Jolens yung letter natin, no? Pero mas maganda kasi Santa Angge. Kaya nga, hindi naman na. Jolens ka yun? Hindi naman namin alam magjo-Jolens ka, magjojolina ka. Pero anyway. Pero yan, medyo ang di naman siya ngayon eh. Si Shawarma ngayon. Diba? Talaga ba? Sila Spotify exclusive. And powered by Anchor in CHOR. If you'd like to start your own podcast, we recommend Anchor. Okay. Huwag na natin patagalan. So, magbabasa kami ng letter na Santa Angge. Magbibigay tayo ng advice. Yes. Sa ating letter sender. Okay. Tapos, kapag anytime gusto nyo mag-react lang kayo. Go direct. G. Okay, ito na yung letter. Ang pangalan ng ating letter sender ay Happy Anxious Pepe or HAP. Puti Pepe? Kasi sinabi ni Shawarma kanina, Pepe lang ang wala kayo. Pasok sa banga. Pasok naman. Pasok na naman. Pasok. Okay, ito na. How to spice up sex life, Santa Angge. Hi mga directs, and if may guest kayo today. Tama ka, may guest kami today. May guest kami today. Okay. I'm a woman in my 30s, married. My husband is around the same age. Ang ingay. Ano yung maingay? Dito tayo dyan. Ikaw gusto mo. Si Shawarma. Gusto mo, yakit i-dismiss na ako sa gilid. At chika niya is, anxious kineso. Hindi ko makakamigas. Ano? Ang problema ko lang ngayon, mahina naman yung nasa tenga ko. Kapalit mo yung nasa ilid mo. Binilit ko na nga yung lakas yun eh. O maingay lang yung mga nasa background ko, wala akong marinig. Sabi mo ito, mahimig ko na sila. Mahimig ko muna sila. Sabi mo kay Odasha, mahimig siya. Dito rin kasi ibang fans, nagpunta sila sa shooting namin. I love it. G. Okay, or gusto lang makalibre ng podcast, hindi lang nag-agree. G. Ano ulit yung question po? Wala pa! Wala ba? Wala ko yung question eh. Tignan mo? Wala akong maintindihan. Magkukwento pa siya. Ito na. Magkukwento pa lang. Okay. At sika pa lang yan ang buhay. Kung wala pa kayo pa lang yan. Siyempre maganda siya yung buhay yan. Diyos mio. Okay, my husband is around the same age. We met in college and we're each other's first in the sex aspect. From momol, oral, to full intercourse. Nag-sex na kami sa hotel, school campus, beach, car, ang taray, lahat na. Since we've basically been having sex for over a decade, I am losing ideas on how to excite him. Yun na. Over a decade? Over a decade na sila? Oo, having sex for over a decade. So everyday to, Diyos mio. Ay, taray. Naku, ang kasawa yan, dama ko. Parang yung siga dito sa kang jowa niya. Oy, teka ka lang naman. Di ba ito mag-letter, di ba? Dekada na rin yung dalawang yun eh. Oy! Nabunot pa. Ayan. Ang sabi niya, I've bought lingeries and effective naman. Magastos nga lang kung gagawin kong monthly, diba? Tama. He bought a little sex toy for me. And bongga din. Taray, support. Ang taray? As I'm writing this,
Kakatapos lang namin mag-kanks. Hahaha, sure. Wiset. Nangingit pa. Oh. But my anxiety and overthinking self is already thinking of ideas para hindi siya magsawa sa keps ko. Or, nagsasawa na ba siya? Wala lang siyang option. Huhu. He never cheated throughout our relationship, so wala akong trust issue sa kanya. Pero sobrang mahal ko siya and I want to be the best wife in all aspects. How do I keep him excited? Sa totoo lang, bored na kaming manood ng porn. Minsan, pinagtatawanan namin mga story plots sa porn. Hindi, wag kayo manood ng story. Ang may plot. Taray critics eh. Ayun, so ang sarap na pumasok kasi gaya. Isip ka pa. Ang ganda ng topic na kayo mga ganito, mga kababuyan na kabalbalan, kagamulan. Maganda mo ng topic mo. Ayun na yung problema niya. Paano niya, how do I keep him excited? Help mga direct, help Santa Angge, help Lady Gagita, help Shawarma. O, taray. Paano Bilis ba? ng letter. Oh, alam, may sagot agad. Ano to, sinubmit niya to ng 11:23 p.m. So, sakto nga siguro nakakatapos lang nilang mag-sex. Oo nga. Feeling ko naman no, sa kanilang dalawa as a couple, parang meron pa rin naman palang excitement sa kanilang sa relationship nila. Kasi isipin mo yon, over a decade na silang magjowa, tapos parang everyday pa rin sila nagsisex. So meron pa rin excitement. Hindi ko yung gustong iparating ng letter sender ngayon kung kailangan ba, may cake ba sa ano niya, sa bugeli niya, or meron ba maglalagay ba ng cake, or kailangan ba ng ng mustard sauce sa kepias niya para maging exciting. Wala naman kailangan. Kasi dahil kung magaganon-ganon tayo, baka STD yung makuha natin, di ba? Dahil araw-araw. Oo, mga mami. Pero, ayun nga, parang nakaka-relate din ako sa ang ingay na ba? Kinakain nalala mo na siya. Okay na ba? Pwede ba magsalita? Perfect! Ayan. Kasi ako nakaka-relate ako dun sa letter sender. Kasi, mga direct, kung hindi nagsasawa ka na rin sa jowa mo? Nagsasawa ka na sa jowa mo? na rin ba kay Raymond? Ay, grabe. Ganyan, baklap. Oy, hindi pa ako nagsasawa sa jowa ko, no? Masarap pa rin naman yung jowa ko. Pero ayun nga, parang sa relationship kasi namin, kasi na kami. O baka si Raymond ang nagsasawa sa'yo. Ay, no? Hoy, hindi siya nagkasawa sa akin. Gusto sa ganda kong totel. Feel ko hindi naman magsasawa kay Gagita yung jowa niya. Kasi si Bakla kaya mag-iba-iba ng itsura siguro. Wag ka man ayaw ko man si Vinson. Lapos mo na to si Britney. Kineso. Britney daw naman. Kunwari kasi mag-sex. Pero feel ko madalas si Lady Gaga si binobola ng jowa mo. Sasagot siya. Nagsasawa ka naman sa akin. Pwede naman. Ba't ina mo? Hindi ka pa sa ganito yung tsura. Gagita, andyan pala si Buknoy, hindi mo sinasabi. Si Buknoy is here. Welcome to Bakla. Visit to Shawarma. Ay na. Go. Ayun. Pero yun nga, parang sa 10 years na relationship namin ng jowa ko, parang siguro what excites us is that hindi kami nagsisex araw-araw. Kasi alam mo yung tipong sana magbigay kayo ng konting time sa sarili niyo na mamiss ninyo ang mga sarili ninyo. Kasi yung libog actually dumarating naman yan eh. Diba? Lalo pag kayo naman kasing si sender na to, napakalibog naman yan naman kasing dalawa. Mas araw-araw naman kayo nag-bantutan. Ano nangyayari sa inyo? Wala ba kayong ginagawa sa buhay? Ano ba, proud ba sa inyo? Kaya lagi kayo nililibog. I think mga inggitera kayo. Hindi, ako ang mapapaya ko naman sa kanya. Ang baka ipahiram ko na lang sa kanya yung suot ko sa boobsy bugal ni Mapsi, yung suso para maloko yung asawa niya. Ay, laki yung suso mo ngayon. Parang another na rin sa. Laki talaga yung manlula talaga yung asawa mo. Uy, pero ang ganda nung sabi ni Gagita na wag everyday. Bakit nga?
Te, huwag ka ba everyday? Te, kawawa naman yung titi ng sawa niya, te. Bakit yung titi? Mas kawawa yung Pati keps. yung keps. Mas kawawa yung keps. Doon tayo sa titi, te. Yung keps carry na yan. Bulag na yan, Max. Walang pake sa keps. Diba? O magpahinga naman kayo. Eksena nyo kasi ihilang pahinga eh. Inaraw-araw nyo. Ganda. Ganda nun. O ikaw, shawarma, wag kang gaya ha. Makagagaya ka lang. Dapat Diba, may anak, meron ba akong tayo din? Hindi kasi ako mahilig sa sex eh. Oy, ulul! Ganda. Ulul, shawarma, ulul! Hindi, ayun nga. Ilang taon na ba tong mga to? At bakit parang ngayon lang nag-explore mag-sex at inaraw-araw? 30s, di ba? Sabi nila. Kaya na mag-sex araw-araw. Yun nga lang ang mangyayari sa inyo. Magkakasawaan kayo. Kaya, hindi nga siya kaya. Di ba? Walang kaya sinabi ko. Magpahinga at saka magpamiss kayo. O kaya, mag-join kayo ng iba, Charis. Hindi, pwede niyong gawin dyan kung araw-araw. Gaga. Alin nyo na lang ako, kontakin nyo na lang ako pag ganyan. Sorry. And then, ang eksena nyo, di ba, nagsasawa na daw sila sa porn, yung pinapanood nila. Ano na lang kayo, characterization, biyahin nyo, may mga magtutubo, kakapok pa, ano na lang, acting galing na lang kayo, araw-araw. Role-playing. Na kayo, ano tayo ngayon? Anong character tayo ngayon? Ganon. Oo, role-play. Para hindi kayo magkasamaan, tsaka para may bago. Hindi naman daw sila nagkakasawaan. Parang nag-overthink si ate. Baka daw, magsawa overthinker lang pala na. problema ni ate. Hindi dinamay pa tayo ni ate sa pag-overthink. Hihingi pa siyang advice. Siya lang pala nag-overthink. Alam naman namin, ano nangyayari talaga sa inyo. Hindi mo man lang tinanong yung asawa mo kung totoo bang in-overthink. Sa amin mo talaga sinabi. Kaya nag-usap muna kayo, di ba? Kailangan mo muna sa asawa mo kung nagsasawa na siya at balikan mo na kami. Correct. Nagalit. Gumagawa lang siya ng problema. Oo. Valid naman yung niya, kasi nga feeling niya, kung over a decade, parang feeling ko natatakot kasi siya na humanap ng iba. Humanap ng iba si kuya. So, ano yung masasuggest nyo bukod dun sa role-playing? Ano yung mga pwede pa niyang magawa para maging exciting? Bigyan nyo siya ng ideas kasi nga everyday sila nagsisekte. So, bigyan nyo siya ng ideas. Kasi matagal na kami na jowa ko, diba? Pero kasi diba minsan may mga magjojowa, mga mag-aasawa na sobrang tagal na, tapos parang kampante na sila sa kanilang mga sarili, hindi na nila masyadong napapaganda yung sarili nila, nalolosyang sila, tumatanda, ganon. So I believe, kailangan mo pa rin ng self-care sa sarili mo, magpaganda ka, magpaayos ka ng buhok, magpa-fresh ka, ganon. Kasi para at least, parang everyday pa rin, nasasarapan yung jowa mo sa'yo at hindi maganap ng iba. Kung talaga nag-overthink siya. So, yun lang naman yun. Pretty ka pa din, Diyos ko. Ganun lang naman. Nakita mo siya, parang di naman siya ganun ka-pretty. Wow! Ingitera. Ingitera. Ikaw, shawarma, anong mga iba pa? Actually, yun din yung naisip ko. Yung kay Gagita din. Ito si Gagita, inuunahan ako mag-chika. Ayun nga, maganda din yun, yung magpa-pretty. Kasi yung minsan nalolosh, lang natin, kaya inulit lang talaga lang. Inulit mo lang? Oo, tama kayo. Totoo yung kay Gagita na dapat magpa-pretty ka pa rin. Hindi yung bakla, papangit ka na papangit. Minsan nga, sabay pa kayong pumapangit. Ang tsaka ng Oo, actually, yung mga gano'n. Dapat mag-ayos kayo. Mag-ayos kayo parehas na parang dapat productive, dapat comprehensive pa rin. Comprehensive. Elusive. Ganyan. So yun, o kaya magpagupit ka ng buhok, tapos kunyari nag-overthink ka na naman, magpagupit ka ulit, hanggang maubos yung buhok mo. Ayun, maganda yun. Magpa-beauty na magpa-beauty. Pero para lagi kang masarap, yun lang naman yun. Correct. Tsaka naman parang ngayon, kung hindi pa naman feeling ko kung hindi pa naman nagsasawa yung jowa, huwag kang gumawa ng problema. May anak ba sila? Ayun sa story. Parang wala siyang nabanggit. Tari naman nila. Talagang kangkangan lang sila everyday. Ayaw magkaanak. Araw-araw, tapos di naman nagkaanak.
Oo, dahil. Magandang ano yun. Magandang family planning. Correct. Family planning. Ano ang masasuggest nyo na panoorin nilang porn? Ano ba? Kasi sabi nila, nanonood naman sila ng porn, baka hindi lang sila naghahanap ng ano. Ay, try nilang manood ng ng lalaki sa lalaki, di ba? Try nila kung titigasan ba yung niya, yung asawa niya, di ba? Para malaman natin kung talagang para ba talaga siya sa babae or para ba talaga siya sa lalaki, di ba? Alam mo yun? Ngayon pa inano yung relasyon nila. Di ba? At least, they will put the relationship to the test. Nag-overthink tuloy uli siya. Nadagdagan tuloy yung isipin niya kung bakla tuloy yung ang jowa niya. O kasalanan niya yan. Nagpadala siya ng letter dito. I-overthink natin siya. Alam ka ng podcast ko, alam mo yan. Napagulo lang namin yung utak mo. Padala ka ngayon ha. Ayan. Basta pagulo utak mo, Day. Ikaw, ang ganda na naka-Julina si Lady Gagita. Payong kaibigan. Payong kaibigan, totoo. Kaibigan lang, ganun. Pareho pa kami nakabangs ngayon. Shawarma kasi ingitere, nagbangs din eh. Siyempre nung nakutubo ko na mag-Julina yan si bakla, ay magpapabangs ako. Kagaya niya, parang kagaya niyan, parang may nagsasawa na sa akin, sabi ko, parang magbangs ako ngayon, parang may iba ng ulo. Ganun nagsayo na. Ikaw, suggestion ako, suggestion ko, manonood sila. Manood na lang sila sa Viva Max. yung mga palabas doon. Kasi kahit ako nalilibugan ako doon sa mga sex scene doon eh. Talagang pasabog. Talagang yung mga softball. Kanjingan malala. Talagang wala na yung story. Puro kanjingan talaga. Sorry. Baka magalit yung mga director. Pero maganda. Magalit yung mga director sa akin. Yung mga story producer doon. Mga writer. Hindi, maganda. Manood kayo doon kasi masasarap yung bida. In turn. So, ibig sabihin, mas gusto mo may story yung porn? Oo, mas maganda may story yung porn. Hindi yung pagbungad pa lang ng palabas, biglang kanjingan na agad. Maganda nga ang gawa tayong story. Parang ang boring nun, sis. Story ka. Ako talaga, ini-skip ko na kagad sa pinakagitna. Pinagkakantangan na. Alam mo lang. Kangkangan na agad. Alam mo bakit? Kasi pag kangkangan na agad, parang ang naisip ko lang na personality nila, ay, malilibog to. Pag may story, parang, ay, kilala kung ano yung ugali ng lalaki, anong ugali ng babae. Diba? Taray! Diba? Parang, dati kilalanin mo muna, diba? Kasi fast forward. Kaya, pag nanonood ako ng porn sa CR namin, 1 hour talaga bago lumabas kasi inaalam ko yung mga ugali ng mga nanay ko. Parang yung nanay ko. Diyos ko, bakla! Ano yung pinaka gusto mong personality ng mga napanood mong may kwento? Ay, gusto ko yung mga pakipot. Mga pakipot pa ng una. Saka, yung eksena, may napanood akong porn. Alam niyo yung sinutsuma sa ilalim. Sinutsuma sa ilalim ng mesa, tapos may kumakain. And ever hindi nakapapansin ng mga kumakain. Ano ginawa nyo naman kami tanga doon? Di ba? Ay, alam ko yan. Alam ko yan, napanood ko yan. Parang mahuhuli pa si Gago. Huwag na kaming ganawa dito. Kasi mga eming nagtatago sa ref, tapos kami kinakausap yung babae, ganon. Ang daming ganon yung mga kunwari hindi nakikita. So gusto nyo mas sa reality. Yes, mas reality. Oo. Wait lang, yung pinapanood yung porn, hetero, may babae? Hindi, lang sila, part lang sila ng kwento. Oo. Part lang sila ng kwento. Yung babae. Kaya ang magandang porn na ganyan, yung mas masarap yung lalaki sa babae, yung yung hot guys fuck. That's ko. Gago ba talaga? Guys, fuck na ako. Research ko yan. Sabog yan. Sabog yung casting. Gusto ko lang taging kasabog kasi mga itsura ng mga bilat. Parang, ayaw ko sa napulot yung mga yun. Ayop ka, nagbigay ko ba talaga? Kaya namin lang site, ha? Wait lang, so ang pinipili nyo,
Bakit ganun? Hindi ko get. Supporting yung babae. So, threesome? Hindi, kasi parang actually minsan mali yung hindi tama. Kasi parang kunwari magjowa, babae tsaka lalaki. Tapos kunwari merong chef na lalaki. O kaya delivery boy, nagpapadala ng pizza, eme-eme. Tapos biglang papasok yung pizza boy. Tapos biglang keme-keme nuts. Biglang sa magkikemehan. Biglang dadating yung babae. Tapos itatago niya sa... Ay, alam ko yung pizza boy. Ano yan? Sino yung gumawa niyan? Ganon. Diba? Oo, 'di ba hindi tama 'yon, mali 'yon, pero may mga ang daming gano'n na mga plot sa mga porn. Oo, so hindi kala ko hetero na pinapanood nyo. Tapos actually may mga pa nga, may mga plot pa nga mga yung mga altar boy, mga ganun. Scandal in the Vatican. Diba? Vatican. Oo, sa iconmail.com, gano'n. Ay, minsan din, trip ko din yung mga talaga, yung mga may mga frontal nudity ng mga palabas. Kagaya lang. Quiet, please. Yung mga may frontal nudity na palabas, masabog. Ano bang mga palabas na ganyan? May mga frontal nudity. Ano ba ito? Rigodon, yung mga ganyan. Ay, Rigodon. Pelikula talaga. Pelikula talaga. Gusto talaga ni Shawarma may story. Sino ba yung story? 365 days, mga ganun. 365 days? 365 ba yun? Yung may bantutan yung Netflix. Oh. Wait lang, so kayo, hindi kayo nanonood ng ng hetero na Dati nung bata. Minsan ako nanonood ako. Tapos, gusto ko lang winawatch ko lang. Ganyan ko lang. Inuto ko lang. Kagaya ngayon yung sinabi kong website, yung hotguysfuck.com. Masasarap yung mga auto ko doon, tapos hindi masyadong yung mga girl. Ay, ganon? Kaya parang nangingibago talaga. Sinasite mo lang doon, yung lang. Yung lalaki lang kasi talaga. Yung mga girl doon, mga mukhang drag queen. Kaya parang, parang feel ko ako yun. Pinapatasi mo. Nakaka-relate ka. Ako dati nanonood ako ng mga hetero, pero parang nung nakilala ko na yung mga yung mga website na lalaki sa lalaki. Tas ngayon manonood ako ng hetero, hindi na ako tinitigasan, dai. As in, hindi ko alam kung bakit kasi naiirita ako pag maingay yung babae, ganun. 'Di ba? Kaysa naman takpan ko na lang yung pestang babae, di manood na lang ako ng lalaki sa lalaki. 'Di ba? Yung mga Japanese porn. Tinatakpan nyo minsan? Dati, tinatakpan nyo yung mukha? Hindi naman, grabe naman. Hindi naman. Dati kasi expect ko talaga ako manood ng porn na babae lalaki. Sikat pa nun yung kilala. Curious nito, Net. Ba't curious ka to, Net, sa porn? Hindi, kasi parang akala ko hindi kayo nanonood ng hetero. Pero may mga kilala ko, may mga kilala ko na nanonood ng hetero. May iba pa kayong advice? Ano ba ang last advice nyo? Last words nyo kay ating overthinker? Parang kota na tayo yung sender na overthinker naman pala. Siguro isa ko pang advice doon sa Ano bang advice? Daming advice try nilang magpunta sa mga places sa ibang lugar, tapos doon nila checkan nila yung mga lugar kasi ginagawa ng joke ko yan. Kasi hindi ko alam kung pag nag-sex kami sa ibang lugar, parang parang iba yung feeling, iba yung excitement. Diba? Yung tipong lamig ng Baguio or lamig ng Tagaytay, iba talaga ganun. Kaya go. Travel to places, tapos checkan nyo lahat ng mga yan. Kailangan merong marka lahat ng mga lugar. Ganon. Total mayaman naman sila, Ang advice ko, minsan i-try nila yung, alam nyo yung parang, yung may showong darating, yung kinakabahan sila. Yung, parang may paparating, tapos, mga gano'n, public fan. Mga risky. Public fan. Oo, risky. Gagawin mo sa kakalibog. Kakalibog kaya yung parang mahuhuli kayo. Tapos, bilisan natin. Hindi kayo nahuli. Diba? Ang bilis nun Diba? Ang bilis nun Oras na. Ang bilis na ba, Sunny? 2 minutes lang. 2 minutes lang. Okay, sige. I think, siguro naman, na si ate. Ano pangalan niya? JP? Happy Anxious Pepe.
Siguro Happy naman. Anxious Pepe. Happy Sana Anxious hindi Pepe. na anxious yung Pepe mo. At nasagot na namin lahat ng katanungan para sa Pepe mo. Totoo. At meron pa mga tawag suggestion ng mga porn, hot Yung mga guys. porn site pa yan, ha? hotguysfuck.iconmail.com ganun. Kakiboys.com, Helix Studios, ganun. Kaya rin na yan? Pero pag bet yung mga pasapasabog, sa Twitter na lang kayo, ang dami din doon. Mag-scroll lang kayo. Grabe yung nga. Sa Twitter nung nagkalat na. Minsan Actually, magugulat hindi na ka ako na lang. nanonood ng porn site. Sa Twitter na lang talaga. Sa Twitter, oo. May libreng ubi halaya pa yun, Day. Ito nga, minolike ako doon. Na-unlike ko agad. Di mamaya, lumabas na like ko. Oo, te. Kaya careful talaga tayo sa pag-aano ng mga like habang nanonood tayo. I mean, Day. kaya nila naman manood ng porn. Pero, di ba? Huwag naman. Oo. Hindi naman masama yun. Harap-harap. Ikaw, ikaw hindi ka nagbigay ng advice. Ang dami nyo ng advice Puro mga tanong ako Puro tanong ako Okay na yun. Ang dami nyo na nasabi. Oo, wag na masyadong Nakakalimutan pa siya overthinker, be. Hindi yan nakakadulot ng maganda. Wag mo na masyado isipin. Kung hindi naman siya nagsasawa. Anong sabi parang, if it ain't broke, don't fix it. Oo. Cross the bridge when you see it. O baka ganito yan nangyayari dyan Kaya siya nagtatanong kasi baka siya yung nagsasawa, kaya siya yung nag-iisip ng ibang way. Ay, oo. Pwede rin ganon. Pwede. May naano niya lang, nililipat niya lang sa asawa niya yung naiisip niya. Oo, pwede rin Oo ganon. pwede. Ang taray na Diba? si Warma, Plot twist. no? Oo. Punta na muna tayo sa ating segment na Review of Related Lit kung saan nagbibigay kami ng recommendations and suggestions ng mga pelikula, series, mga show na pwede niyong panoorin na related sa suliranin ng ating letter sender. Pero for today, ang ating Review of Related Lit ay ang... Hulaan ka, wait. Drag Hulaan ka. Sabi ko, hulaan ako Sorry. Ang baga, naglalag kaya, te. So, ang ating Review of Related Lit ay ang Drag Den na kailan ba to, nasa episode 4 na. Episode 3 na tayo. Ay, oo, episode 3. 3. Episode 3. Na mapapanood sa Prime Video every Thursday, 7 p.m. Yeah. So, dalawa sa 8 na queens namin ay si Lady Gagita and si Shawarma. So, sige, Yes. ikaw, JP. Ikaw muna magtanong. O, games. Sa episode 3, sino yung matatanggal na? Gago. Nakita nyo na ba yung Nakita mo na ba yung trailer namin? For episode 3? Hindi pa, kasi hinihintay kita kanina, late ka. Ba yan? Ako pa yung ginawang Hindi pa. Pinahilan na. Anyway, ano yung magbigay ka ng question sa kanilang dalawa? If you're given the chance na may tanggalan, sinong unang dapat matanggal? Issue. Grabe naman yung tanong. Hello, grabe naman yung tanong. O hindi. Pero go. Pwede nga, sige, sino? Sige. Ano ba yan? Diyos ko naman. Ikaw muna gagita, di ba? Ikaw ako Ako ha. Ito, real talk lang talaga to ha. If I will be given the chance na may matanggal sa 8 sa amin, syempre pipiliin ko yung contestant na laging missing in action sa amin. So, ayan. Hayaan ko kayo mag-overthink. Gago ka. Hindi kasi ganito. Kasi tawag nito, lagi siyang missing in action. Hindi tanggalin. Ganun na lang, di ba? Siyempre, hindi mo pa alam na missing action siya before, Gagita. Yung scenario before, hindi yung ngayon. Ay, gusto mo ba yung scenario before? Yes. Okay. Kung yung scenario din before, oo, siya din. Gago. Sino to? Siya din. I-chat nyo naman. Sino yan? Hindi, kasi si bakla kasi tinitignan yung mga damit namin kung pasabog ba o hindi. Tapos pag nakita niyang ay malalaki yung mga suot ng mga bakla, ay magpapadala ako na mas malaki, magpapagrab, ganon.
Oh my God! Ang ganda. Hoy, Shawarma, wag kang umilag sa katanungan. So, Sino ko si Warma sa'yo? Sino? Oo. Andin lang tayo sa topic ng di ba? Yung nagsasawa-asawa niya. Ay? Ayun. Ay, hindi, te. Hindi, te. Hindi ba mo yung topic, te? Ano ba? Nasa drag din na tayo, te. Naglalagata. Oh, M&M slideshow. Siyempre yung malakas, tatanggalin ko. Sino yan? Wait lang, naglalag ako. Okay na ako yan. M&M slideshow si Bakla. Sino sa'yo? Sino sa'yo, Shawarma? Ang galing mo dyan, sis. Ang ganda ng bitrate na pagkakalag mo, no? Ang ganda mag-lag. No, di ba? Pak, oh. Naglalag ako. Hindi. Siyempre yung tatanggalin ko yung malakas, Gagita, para tapos yung laban. Ako agad? Episode 1 pa lang, wala ka na, Mi. Tanggal ka na agad. Mama Manila Luzon Pit dati. Hayop ka? Hindi ka man nagdalawang isip, animal ka? Naomi Smalls. Diba? Ibang tanong naman, JP, go. Yan. Yung next question, ano yung pinakamasayang experience sa drag din? Ikaw muna, Shawarma. Ikaw naman mauna. Ako yung Ay, may sagot agad. pinakamasayang experience sa akin yung nakakamiss yung yung after shoot, yung hindi pa kami natutulog. Oo. Nasagot na ni Odasha to sa CNN ata eh. Kasi yung kwarto ko talaga yung drag den. Siya talaga yung den. Kasi after yung shoot, andun lahat yung mga bakla sa kwarto ko. Kakaiwan pa yun ng mga pagkain. Tapos kinabukasan, bango yung kwarto ko kasi napanis na, bango na, nabulok na. Kaya yung kwarto ko bumaho. Bumaho ng birit. Kaya akala nila ako daw yun. Naglinis pa ako para bumango. Yun yung masaya kasi after nyo doon kami nag-uusap-usap. Pero yun nga, bumibili kami sa labas, sumatakas kami sa hotel. Oo. Tsaka yung sinasabi kong missing in action kanina, wala siya. Pag after shoot, nagkikita-kita kami sa kwarto ni Shawarma. Wala na naman siya, Day. Diba? Hindi nga rin siya pumupunta, no? Oo, diba? Hala. Isa kasi andun din na, Ang bayan? Si Sasa yung kasama namin tumatakas, di ba? Si Sasa bawal pumunta sa amin. Pupunta si Bakla, tumatakas, di nila alam yun. Oo, Diyos ko. Pupunta pa nga tayo ng, di ba, ng 7-Eleven. Tumatakas tayo. Kasama namin. Oo, ECQ yun, ha? Oo, today. So, panoorin nyo. Pagkatapos nyo manood nito, manood kayo ng Drag Den sa Prime Video. Mag-subscribe na kayo para magka-season 2 na kami ng agad-agad. Correct. Yes. Ikaw, Gagita, anong mo? Actually, pinakamasaya din na experience ko sa drag din, yung unang-unang nagkita kami ng mga badet. As in, kasi tawag nito, hindi namin alam kung sino-sino ang mga makakasama namin sa show. Tapos parang nung sunduan na ng van sa amin, tapos tulog silang lahat, hindi namin alam kung sino-sino sila. Tapos nakita namin yung den ng personal na parang, parang iba to sa nasa expectation namin kasi akala namin makulay yung studio, akala namin yung studio talagang very yung kabilang show. Tapos, ang toroy, very yung para very post-apocalyptic, madumi, na rustic talaga siya. Madumi? Oo. May pusa. May pusa. Talagang very siya, very den talaga siya. Pero ayun nga, tapos parang isa rin sa mga happy na experience ko. Merong kaming something ni Odasha na mapag-uusapan sa episode 3. Doon niya makikita kung bakit ako naging happy doon sa episode 3. Go! Totoo yan. So, ang dami mangyayari sa episode 3. Oo, kailangan nyo panoorin yung episode 3 kasi doon na talaga mag-start. Akala yung mga pa-sweet itong mga to, hindi yung pa-sweet mga yan. Wiz! Lahat kami may topa. Walang pa-sweet. Mananabot tayo rin kami, oy. Mag-start yan sa episode 3 kasi sa first 2 episodes, ano pa sila, kunwari friends pa, tapos pagdating na baby girl pa kami sa mga episode.
Grabe, mag-start sa episode 3, tapos sa episode 4, nako, anyway. Kayo, anong na hindi nagsuspoil ha? Ano yung pinaka-favorite na episode nyo? Na hindi sinuspoil. Wag kayo, na wala kayong isispoil masyado. Ako, episode 4. Episode 4? Yeah. Ako din. Goyo-goyo! Hala, episode Magulo. 4 nga. Pero pwedeng episode 3 din ako. Episode 3? Maganda episode 3. Ako okay lang. Yung dulo talaga ng 3. Okay lang. Matay talaga tayo sa tawa. Actually, nakakatawa Tama yung naman. episode 3. Sobrang nakakatawa yung episode 3. Yung episode 4 kasi, talagang teamwork siya na nangyayari. Tapos parang, alam mo yon, meron pala kaming talent na hindi pa nailalabas na doon namin masya-showcase. Tapos, basta magandang episode 4. Tsaka ang galing ng judge ng episode 4, aminin. Ay, oo. Judge? Yes, super. Oo. Grabe yung judge ng episode 4. Abangan nyo. Naku. Tsaka ang galing niya mag-judge. Diba? Oo nga eh. Super galing niya mag-judge. magturo. Ang galing niya magturo. Gago. Ay, ayoko niyan. Ay, Diyos ko, day. Pero yun, tama. Ang galing nung judge ng episode 4. Anyway, ikaw Shawarma, favorite mo? Bigyan natin silang clue sa judge sa episode 4. Super tangkad niya. Ay, oo. Ang tangkad talaga, day. Sobra. Matangkad? Hindi niya kailangan mag-heels. Oo. Ako ba to? Kaya nga lang ako lumit na. Tumawa lang sila. Ayun kayo. Ano favorite episode mo? Anong favorite episode mo, Shawarma? 3. Yung 3 dahil doon sa dulo. Dahil sa dulo. So, kung namin panoorin yung actually, pinapanood ko pa lang yung trailer. Tawa na ako ng tawa. Nakikita ko yung eksena. Ako, favorite ko din yung episode 5. Kasi naiyak ako dun. Ala, episode 5? Ang pangit na dapat ko sa episode 5! Spoiler si Kagita. Sabi niya, ako episode 5. Episode 5. Kung pwede na mabura yung episode, iburahin ko na! In fairness, yung drag din, sobrang nakakalaro siya ng emosyon ng tao. Hindi siya, ang ganda ng dynamic ng pagkakasunod-sunod ng episode. Doon na ba may matatanggal? Kaya ng first episode, gugulatin kayo kung anong format. Second episode, si Direk JP. Papatawanin kayo. May sinasabi si Direk JP, doon na ba na tayo magtatanggalan sa episode 5? Secret! Kaya pero nakakaiyak. Ayun nga, nakakaiyak si episode 5. Pero may mas nakakaiyak pang episode aside sa episode 5. Anong episode yun? Yung kasunod. Oo. Alam ko na kung bakit. Hindi niya sabihin ko yung mananalo sa finale. Gago, wala pa nakakaalam. Eh, paano alam ko? Pirated yan. Ayan na, alam niyo. Napanood ka sa Hot Guys Fuck. Ito na pala. Last question. Bago tayo, bilang may pa-show sila. Last question. Kung bibigyan kayo ng chance na makatulong sa globalization at climate change, bakit kayo ang mananalo? Bakit kayo ang dapat manalo ng drag den? Okay ba yun, Ge? Ano ba yan? Ang dami ko na iniisip. Globalization? Uy, piste. Ano yung globalization na yan? Okay, ikaw muna, Shawarma. Bakit ikaw ang dapat manalo ng drag den? Ayun yung question. Oo. Actually, hindi ko ito nasagot sa CNN. Ito yung tanong dapat, di ba? Hala, may ganyan ba sagot? May ganyan ba tanungan sa CNN? About di ba? Hindi ko kasi pinanood eh. Hindi. Hindi ko pinanood. Sabi dito, may globalization ba o yung drag din lang? Drag din lang. Kung gusto mong sagutin, why not? Go. Yung pangalawa na lang para mas madali. Ano sagot mo doon? Bakit ka ba nanalo? Wala, ano ba? Street girl. Uy. Dapat akong manalo kasi sumali naman ako sa drag din. Dahil
sumali lang ako. Hindi lang naman ako sumali dun para sumali lang. Sumali ako doon, ninready ko na din yung isip ko na dapat mapanalo ko to kasi nga, competition to. And, ay, seryoso? Tingin ko, baka umiyak ka pa. Seryoso, sister? Hindi na natin seryosohin. Nabasa na lang natin to. Okay, ang sagot ko na lang dyan, why not? Yung mga sagot ng mga ano dati, diba? Why not? Oh, sige, ikaw Gagita. Ikaw Gagita. Ako simple lang naman sa akin. Gusto kong manalo kasi siguro dahil may gusto akong patunayan. Kasi parang parang doon sa pinakaunang drag competition na nasalihan ko, which is sa TV5, yung LOL Drag Queendom. 3 kaming naiwan doon. Si Captivating Katkat, si Precious Paula, tas ako. So, syempre, si Captivating Katkat, nanalo na siya sa LOL Drag Queendom as the Drag Supreme. Pangalawa, si Precious Paula Nicole, nanalo sa Drag Race Philippines. Ako na lang yung nandiyan sa 3 yon. So parang alam mo yun, the pressure is on na kailangan kong manalo, kailangan ko siyang ipanalo kasi nanalo silang dalawa. So alam mo yon, parang magiging na, ay si bakla hindi nanalo, ganyan. Pero yun nga, parang sa 8 na contenders na meron kami, lahat sila magagaling, lahat sila may gustong patunayan, lahat sila palaban. So hindi ako dapat maging kampante. So pinaka-edge ko na lang siguro sa pagkapanalo is that I know Pinoy culture very well. I know Pinoy memes very well. So I think yun yung magiging actually, si Gagita yung isa sa parang pag sinabi mo na Philippine drag, isa siya sa mga masasabi mong Philippine drag kasi madumi. Kagaya nga lang sinabi ni MC, madumi, ganon. Gaya. Isa talaga si Gagita, like pag sinabi mo yung drag ng Philippines, isa sa mga best representation. Ayan before hindi, pero ngayon Taray, build up. Sister, I love it. Feeling ko mangungutang yan sa shawarma. Feeling ko nga Feeling ko nga may yan. Diyos ko sis. Sige, i-invite nyo na. Go, invite nyo na sila para magka-season 2. And more. At saka si Manila Luzon pupunta sa finale next year. Go guys. Oo. Ayan guys, we would like to take this opportunity para mag-promote po, lalong-lalo na sa mga participants na nanonood ngayon ng live recording dito sa Ang Walang Kwentang Podcast. Please watch Drag Den Philippines with Manila Luzon sa Prime Video Philippines. Every Thursday po yan ng 7 p.m. Ayan, lagi po kaming may mga pasabog na dala every episodes at syempre episode kung nagandahan kayo sa episode 1 and 2 may mas i-elevate pa yung mga episode na mangyayari. And of course guys, sa lahat ng mga nandirito at gustong makiparty sa amin, maki-Christmas party sa amin, magkakaroon po kami ng Drag Dagulan Christmas Party sa Pop-Up ngayong Thursday. That would be hosted by Sasa Girl. So kung gusto niyo makipag-party sa amin, walang entrance fee, pero pwede kayo magtipar sa mga bakla. So ayan, tulong na sa mga bakla. Kasi sa totoo lang, wala talaga kaming budget as in. So kayo ang magbibigay sa amin ng budget. So ayan. Totoo. Yan lang naman. Uy, akala natin, dahil pinapanood natin yung mga drag queen, akala natin parang ang dali-dali sa kanilang magbihis, mag-makeup. Hindi guys, sobrang kailangan talaga ng pera para magawa yung mga look nila. Kaya lagi sinasabi, 'di ba, tip your queens. Kaya dito makikita nyo sa natin sa live recording sa episode dito sa screen naka-flash ang GCash ni Lady Gagita and ni Shawarma. Tapos andyan din yung sa amin internet. Yeah. So pakitip ang ating queens. Wait lang, sabihin mo muna kung ano yung GCash number mo, Gagita. Ayan, ang aking GCash number ay 0905369591.
you're a great singer! Ganon. Pero ipa-flash natin, naka-flash ngayon sa screen, yung Gcash ni Ikaw, QR code ni Shawarma. Gagita. Go, Shawarma. Anong Excel ako dito? Ano sasabihin? Na-pressure kay Gagita. Mag-invite ka Wala na. akong sinabi Anong kay message Gagita. mo? Anong message mo sa mga nanonood ng drag? Anong message mo sa mga nanonood ng drag? Or hindi pa nanonood ng drag, tapos invite mo sila sa drag din with your Gcash? Ang message ko sa mga hindi pa nanonood ng drag din, huwag nyo nang panoorin. Charis. Hindi, panoorin nyo siyempre. Magaganda na episode namin, tapos hindi nyo papanoorin. Yung kabila nga, pinanood nyo, tapos kami, hindi nyo papanoorin. Ano sinabi? Charis lang. Ayok ka. Charis lang. Dapat sa yung support, kung ano yung nakuha nating support ng drag queens doon, dapat makita din, ma-feel din namin yung support. And actually, nakikita din naman talaga namin ang hard. Same naman ang support. And sana magtuloy-tuloy. Sana mas lumago pa. And ayun, magkita-kita tayo sa mga next gig and next show this Christmas and after mag-Christmas. Hanggang January 26 pa, no? Bago mag-finale ang drag din. And sana wag natin sayangin dahil meron na kami 8 episode. Unti lang yung episode. Sana supportahan na natin and i-milk na natin lahat ng moment. And yun nga, sana magkaroon ng season 2 agad. Yun lang naman yung Hindi mo na agad-agad, sis. Sana, baka mawalan tayo ng clout. kaya nga, mamaya maglipat na agad sa bagong queen. Oo. Tatagalin mo na natin. Para sa community din natin to, para mas lumago. At sana magdagan pa yung mga ibang show dito sa Pilipinas. Hindi lang yung drag, hindi lang yung drag race. Sana magdagdagan pa ng ibang platforms yung mga drag queen. And happy naman kasi ngayon, hindi na natin sila nakikita lang sa bar, talagang nakikita mo na sa kung saan sa CNN, sa mga magazine. Sa pop-up. Tapos sa pop-up, di ba, nagkaalit kami kung saan. Dito nasa mga spa, nagpapangkasan. Sorry. Mga nagpapabalbal. Yun na. Siyempre, yun na lang pahinga namin. Bigay nyo na sa akin. Sige, tip, nag-send na sa akin ngayon. Ay, taray! Ay, ikaw, Shawarma. Wala pa nag-send sa akin. Kasi hindi mo sinasabi. Yung Gcash number mo. Hindi mo sinasabi. Yung Gcash number ko kasi, yung nabigay ko dito sa screen, wag nyo nang inahin kasi hindi siya naka-ano siya, tawag doon? Naka-limit something. Ay, taray, nag-limit na. Ay, nag-limit na 500,000? 500,000? Hindi mo na Ay, grabe, hindi. O, sabihin mo na lang yung number. Sabihin mo na lang yung number. Yung another number na lang, Ay, taray, daming Ay, Gcash. taray. Hindi, Gcash lang to ni Odasha, kaya mag-tip na rin kayo. Ay, naku, baka kunin niya yan lahat. Baka kunin niya yan lahat. Parang ano yan. lahat. Kukunin niya yan lahat. Parang nanay mo tuwing Pasko, akin ang muna itong aginado mo. Naku, pinag-usapan ko tuloy dito. Hindi na mag-guess dito direct. Tagbantana. Hindi ko naman daw kukunin ni direct. Wala akong sinabi, gago. Pagtire. Ayun nga, maghahatihan na lang. Ay, magbigay kayo sa akin kasi maghahati-hati na kami dyan ni Aris na ni Odasha. Sabihin mo nga yung number. Wala kami sinasabi number. I'll go with 0, 9, 9, 5, 6, 7, 9, 8, 1, 0. Ang dami, 6. Isa pa nga, 0, 9, 9, 5, 6, 7, 9, 8, 1, 0, 6. Sabi din. Pero ipa-flash namin sa screen. Oo, ipa-flash yung namin QR sa screen code. Tip your queens, mga tip your queens. Kasi, lalo nung pandemic, grabe nung pandemic, talagang wala talagang racket ang mga drag queens. Kaya halos, diba, sa live. Kami sa Facebook. Oo. Correct. Para Dinidinig pa ni Mark Zuckerberg yung mga yung mga live namin pag may mga kanta-kantang eksena ni Rihanna. Lalo na si Rihanna. Oo. Talaga? Oo. Pag tumugtog si Rihanna, namamatay na yung namin. Tanggal? Namumula na yung live namin. Automatic. Yes. Yung TikTok nga, alam niyo yung TikTok, yung yung Manila by Night, pinost ko yun sa TikTok, tinanggal ng TikTok.
Oh. Ito kasi yung mukha ni Gagita. Uy, Akala nila puwet. Gago! Hoy! Garis na. Kung hindi dahil sa Manila by night, no, wala tayong hotel nung nakaraan. Yes! Totoo naman, totoo girl. naman. Ang galing ka Totoo doon. yan. Magaling ka doon. So, thank you guys! Sponsoran nyo rin, kung merong gusto mag-sponsor ng mga shows, ganyan, performances, di ba? Yes! Totoo. Uy, pwede open nyo silang ka na. kunin. Correct. Sa Lalo-lalo mga na yung mga... Christmas party nyo or sa mga Totoo. year-end party. Agree. KBL. KBL, kasal binyag libing. Kahit sa libing, di ba? Tumatagpo ka na Carry ko libing. yan. Carry ko yan, libing. Carry ko yan. Anong gagawin mo sa libing? Sabi ko, alam mo, pag kami kinasal ni Dan, mag-invite ko kayo mga drag queen para mag-perform. Ay, next year na yan. Ikakasal si Tonet. Yes! Oh my God! Push Kahit na yan, wala pa. Tonet. Oo, pero ano invite to ko ha, kayo. April, May, Yeah. tas tabing dagat, so medyo mainit. Carry ko yan. Direct kami na yung flower girl. Direct ka. Mga case na yung flower girl. Wow, dyan. flower girl. Sa Flower laki mong girl. yan, flower girl. Oh, Area ko yung yan. puno. Thank you guys. Thank you Gagita. Thank you Shawarma. Kahit na Thank ano you, tayo thank you. sa umpisa Thank you, ng ating live. Uy, ang ganda nilang pareho ah. Maraming salamat sa pag-drag. Totoo. Kasi Eh, naman Kaya feel ko kaya medyo natagalan si Shawarma kasi pinantay niya talaga yung bangs niya. Feeling ko. Oo. Kasi kanina yung box 3 lang yan. Sabi ko, 10 natin. Gago. O, yung susunod na recording, kasama naman ay si Sasa. Si Sasa girl at si Rod. Si Direct Rod Singh. Yeah. Yes, sila naman ang ituloy. Huwag nyo na ituloy. Okay na yun. O yun ang support yun. Mga Tapos- exosera yun. Wait, tapos sa susunod, sino bang okay na magka-partner sa next na recording after yung dalawa? Oo nga. Si Odasha tsaka si... Try naman natin Aris sila and Ian at si Odasha. MC. Si Aris tsaka Odasha. Aris and Odasha. Sige, sila na lang yung next. MC saka Naiya. Sige. MC na iya. MC Ay, oo nga, na. i-issue natin yung nangyari dun sa Issue natin episode 1. sila. Oo. Ay, may nagbigas na sa akin. May pumasok na. In fairness! Taray, thank you, guys. Ang bilis umaksyon. Maraming salamat. Hello, hello Aris. Hello, Odasha. Sige, hello na nga rin kay Odasha. Dali-dali manuhay kayo dito. Kayo. Hello! Ay, si Odasha. Oy, may- Odasha, kamusta ka na? Ito, Dasha. Okay. Ipakita mo na rin yung jowa mo. Gagita, yung jowa mo ka, Eme. Hello! Oy, kayo yung next na. Diyan, syempre, andito ang aming photographer, si Eman. Mike Peralta. Napadaan na. Ang nag-picture ng Manila by Night. Direct pala. Hello! Art director. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Hello. Thank you, Si guys. Supersonic Shaman. Salamat, Hello. guys. Ayun, jowa. Ay, yung jowa. Yes, oh. jowa. O, ikaw may jowa ka ba, Shawarma? Saan jowa mo? Mahal ka ni Mama. Mahal ka ni Mama. Mama mo Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you, Direk. Thank you, Direk. Salamat, guys. Wag mo na kayong aalis. Oo. So, ayun. So, sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please mention us on Twitter, Instagram, and TikTok using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Tonet Hadaonet. Tapos meron kaming official TikTok, ang Walang Kwentang Podcast sa TikTok. Follow nyo kami. Tapos, follow nyo din ang official IG and Twitter of Dragden PH. Tapos, panoorin nyo kami every Thursday, 7 p.m. Prime Video. You need to subscribe for more seasons of Dragden Philippines. At sa lahat ng mga nanood so far ng Dragden, super thank you guys. Maraming salamat sa support. As in, nakakatuwa yung support nyo. At kayo yung kayo yung nagiging promo team namin. Dahil kapag nagtutweet kayo about Dragden or sinishare, mas maraming naiintriga kaya nanonood. Thank you guys. Oh, kayo naman, Yes. Gagita. Saan kayo makikita? Promote nyo na mga nyo. Ayan, of course, ladies and gentlemen, Lady Gagita official on Instagram and TikTok. Lady Gagita on Facebook and YouTube. And ayun lang, ano pa nga ba? After drag din, may papalabas din po akong drag reality show. Yes! That would be Ay. with the Kels.
That's actually powered by Right or Die Production, directed by Direk Pancho Maniquis. So, paparating na rin yan. Nakakatuwa na mas dumadami ang platform ng mga drag queens. Yun lang. Pick ng career. Pick ng career. O, ikaw, Shawarma. Ako naman, ang IG ko is Shawarma. And ang Twitter is Shawarma Rice. TikTok Shawarma Rice. Yung kapamintahan ko, Jamil Cursini, yung mga pa-original na yun, baka naman so yun lang, support ko lang yung drag din. Actually, kahit di naman mag-win, bonus na lang kung mag-win. So dito, support nyo lang, happy lang, maging successful lang yung show, happy na kami mga queens doon. Wala na sa amin yung crown, sa success na lang yung ng show. Thank you, guys. Yes. Salamat. Thank you, Gagita. Thank you, Shawarma. Thank you, mga direct. Makikita nyo pa sila sa Drag Dance, so watch na kayo, guys. Thank you. Yes. See you sa Thursday sa pop-up. Bye po. Today. Bye-bye. See you, direct. Bye-bye. Thank you. Thank you. Abangan nyo ang Gcash nyo. May padala si JP. Hala, parang tanga naman sa 5,000 naman, direct JP naman. Uy, grabe, 250 lang to. Pinag-isipan ko nga kung 180 na lang ibibigay ko. Alam, masyadong malaki. 120 na lang with ice snowber. Gago. Thank you, guys. Thank you, Gagita. Thank you, Shawarma. At thank you sa mga VVIPs natin. Thank you, VVIPs. Ayun, tapos, hindi ko sa letter. Tapos, follow niya rin ang walang kwentang podcast after podcast chikahan sa Facebook, kung saan pwede kayo mag-share ng mga favorite nyo ring episode sa Drag Den kapag napanood nyo na, kahit na OP ako kanina. Ay, hindi lang sabihin. Sabihin, i-tweet nyo ako kung gusto nyo sabihin ko yung kung sino nanalo sa finale. Wow, kahit wala pa. Tapos kung meron kayong sariling letters, kung meron kayong sariling suliranin na gustong idulog sa amin, pwede kayo mag-send ng letter nandun sa Google form na nasa Facebook group namin, ang Walang Kwentang Podcast After Podcast Chikahan. Pero pwede rin kayo mag-send ng audio letter. Email nyo lang sa angwalangkwentangpodcast@gmail.com. Tapos, be a VVIP kung gusto nyo maging part ng mga live recordings like this one. Meron kaming website, angwalangkwentangpodcast.com. Doon nyo makikita yung mga merch namin. Uy, may bago kaming merch. Yung bucket hat. Yes. Yung tumbler. Yung... Ano pa ba? Sticker. Bagong sticker. Nandun yung sticker ni Milo. Nandun yung sticker... nandun yung sticker ni Ina Evan. So, go kayo doon. Tapos, when you subscribe to be a VVIP, part of your subscription fee will go to our chosen beneficiaries of the month, which are Going Potentials and Angat Buhay PH. So, go kayo, guys. Tapos, sa lahat ng mga VVIPs, wait lang kayo sa January or February, ang ating baka hindi na Christmas party tawag dun. Happy 2023. Ganyan. Meet and greet na lang. Exclusive to VVIPs. Yeah. Or mga ultimate bonding experience. Yes. So, thank you, guys. Thank you, VVIPs. Meron din kaming Discord channel kung saan Discord, may channel ba? Server? Hindi ko na rin alam. Nandun lahat. Nandun kami nag-chikahan. Everyday, halos everyday, merong tambayan sa VVIP natin, sa Discord natin. True. Yun. Yun lang. Ayun. Thank you, guys. Salamat. Bye.